Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Na hindi inciting to sedition, sabi dito nga si Secretary Junvic Remulla. Sabi pa nga niya dito, we are happy that he asked the youth to come out kasi yun nga ang purpose nun, to hear their grievances, Manong Chavit. Dapat, pero magandang sinasabi, pero dapat yun implement. Hindi puro salita lang. There should be action. Opo. Kasi nga sa naganap na malawakang protesta, Manong Chavit, nakita po ninyo talagang marami ang nakiisa, lalo na yung mga kabataan. Pero may mga problemang o mga isyong nakita tayo dahil nga po daw sa pagkakaiba-iba ng kanilang pinapanigan pagdating sa politika, kaya hindi masyado bang naging epektibo. Ano bang assessment po ninyo overall dito sa rally na ito? Kaya huwag ang mga politician ang mag-schedule ang rally. Pabayaan po natin ang mga kabataan. Dahil tayo tutulong lang. Pag-schedule lang, kanya-kanya na eh. Hindi pwede. Baka sinusursulan lang kayo yung mga nasa administrasyon. O, demonstrate kayo dyan. Kukontrain lang, guguluhin lang, walang mangyayari. Opo. Ang isang strategy nila, diversionary tactic. Nawala na sa flood control. O, si Chavit Singson, ganito, masama. Yung official spokesperson nila, naging attack dog na. Kaya lang ako, lumabas ulit dahil yung spokesperson na Malacanang, siya naglabas, ilalabas ko rin lahat yung mga Marcos. Opo. Ayun, Manong Chavit, bago lang tayo magtapos, may mga ilang katanungan lang po yung ating mga kababayan na nanonood ngayon. Libo-libo po sila sa ating social media. From Ray of Hong Kong, Manong Chavit, bakit po kayo lumantad ngayon? Sa totoo lang, no need na po sana kasi sa antas ng inyong pamumuhay, ano po ang nagtulak sa inyo na magsalita? Dahil totoo yung sabi nila na ako sumuporta sa kanila. Kinausap nila ako eh. Akala ko ba naman, magbabago na sila. So pumayag ako. Ako nga nagsabi sa kanya na tumakbong presidente. At sinamahan ko all the way. Bawal pa noon, COVID. Kaya nakiusap ako sa Duterte administration na bigyan kami ng permit, small group. Pumayag sila. Small group, puro mayors, dahil ako presidente ng Mayors League. Every region, meeting ang mayors. Every region, meeting ang mayors. Pinakilala ko si Bongbong. Tuwan-tuwa. Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayors League. Nung tumakbo ako noon, wala ko isang mayor. Papasalamat. So, akala ko, ay, matinong tao na. Ang dami na pinagdaanan na batikos. Wala manhid. Akala ko magbabago na eh. Wala. Mas grabe pa ang ginawa kaysa tatay niya. So, yun, doon po tayo tutok. Yung grappling corruption ngayon, tutok tayo lahat dyan. Binibintahan, saan napunta ang investigasyon? Ako, pa-investiga. Okay lang sa akin. Walang, pakulong nila ako kung gusto nila, patayin nila ako kung gusto nila. Pero kailangan mag-resign si President Bongbong Marcos. Opo. Wala naman kay Lynn ng Germany po. Manong Chavit, paano po ito? Marami po sa mga kabataan ngayon ang walang pakialam sa politika. May mga infiltrated din ng NPA. Ano po masasabi po ninyo? Dahil nga nakukumbinsi nila yung mga iba,
lahat na ng klaseng kasinungalingan. Alam niyo po, ang paglilingkod, ang importante, isang salita lang. Ako po, isang salita lang, tinutupad ko. Nobody's perfect. Pag nagkamali ako, ay sorry. And in my province, I encourage them to criticize me. But please, it should be a constructive criticism. Kung meron kayong may ayaw, banatan nyo ako, sabihin nyo kung anong gusto nyo, gagawin ko. Yun pong ginagawa ko. Kaya, pangalawang eleksyon na ako ngayon sa amin lalawigan, na wala pong kalaban ng gobernador. Kapatid ko, yung anak ko, vice governor, walang kalaban din. Lahat ng board member, walang kalaban. Dahil kontento sila, dahil tinutulungan namin lahat ng mga farmers. Libre po, tractors, all kinds of farm equipment, naghahanap kayo palagi, supporting them. At ang mga kontraktor, ang dami ng kontraktor, hindi namin sinusolo. So, hindi kami gahaman. The downfall of every leader is greediness. Masyado ng greedy itong administrasyon na ito. Trillion na nauubos ang pera natin. Hindi pa sila na kontento. Gusto nila tuloy-tuloy pa. So, gising ang ating kababayan. Dapat magising tayo lahat. Huwag tayong pa rin lang. Kung ano-ano man ang sinasabi nila, hindi po totoo lahat yan. Dahil wala silang isang salita. Sabi nila, nagtatampo ako. Hindi ako nagtatampo, masama lang ang loob ko. Nasaktan ako, masama ang loob ko. Tao lang ako, hindi ko plastic. Kaya nila na manhid. Ito pa, Manong Chavit, dahil pulso ng bayan po ito, marami po sa mga kababayan natin ang sabay ngayon. Manong Chavit, bakit po mahalaga ang credibility sa isang leader? Yan po yung tanong mula sa Israel, viewer po natin. Importante po ang kredibilidad ng isang leader. Pag masira ang kredibilidad nyo, wala na pong maniniwala sa inyo, maski anong galing nyo pa magsalita. Bongbong Marcos, maski anong galing mo magsalita. Kung wala ka ng credibility, ako, hindi ako naniniwala sa iyo dahil wala kang isang salita. So, useless. Yung wala, importante sa lahat, credibilidad. Magaling ka magsalita, pero wala kang isang salita, hindi mo tinutupad ang sinasabi mo. Kaya ako, wala akong tiwala sa iyo dahil ang tagal nyo ng mga Marcos na naglilingkod. Sinuportahan namin. Kaya umingi ako ng paumanhin, lahat na nakumbinsi ko noon, especially the mayors, governors, and other leaders sa pagsuporta kay BBM. Unahin ko lang itong OFW mula sa Taiwan nanonood ngayon, Manong Chavit. Nangangamba po sila dahil sa issue ng West Philippine Sea. Magkakagera po ba sa ilalim ng Marcos government? Yung pa isa, kaya doon ako nagalit na. Nung pumunta sa Amerika, agad-agad, one-sided. Kaibigan natin Amerika, kaibigan natin China, para yung tumutulong. Pagbalik, hinahamon ng China. Inaagaw daw yung lupa natin. Ang lupang sinasabi nila, ang daming nag-reclaim dyan. May Vietnam, lahat. Lahat ng mga islands, marami nag-reclaim. It should be diplomatic, hindi yung binabanatan niya kagad. Iniinis pa niya ang China. Mabuti na, water cannon lang ginagamit eh. May karapatan sila dahil may claim sila nung araw pa. Nauna pa sila nag-claim. At tayo, nag-claim, di naman natin dina-develop. So, dapat diplomatic, o sabi natin, pareho tayo nag-claim. Social na tayo dyan para makinabang ang both countries. Hindi one-sided. Nung pinaalis natin ang mga bases ng mga Amerikano dito sa ating bansa, it was approved by the Senate. Pinabalik niya 100, ni walang ni I ni O, hindi na sinabi. Alam niyo ba na nag-aaway ng China at saka Taiwan? Because according to China, we never invaded any country, but Taiwan is ours, we have to get it at all costs. Winarningan nila ang Taiwan. 5 years. Maghanda kayo, malis na kayo, makisama na kayo, balik kayo sa China, dahil gusto nila, one China policy, buo ang China. Sumuporta naman ng Amerika, wag, laban tayo. Sinuporta naman ang presidente natin, naglagay ng bases dito,
Pag nagkagera, sino mabubugbog? Tayo. Tayo ang kawawa. Sila, lilipad lang. Tayo ang kawawa. Tayo bubugbugin dahil nandito mga bases. Baka drone lang, ubos na tayo eh. Modern na ang China. So my suggestion, the president should be neutral para hindi tayo madamay sa mga kalaban. America is our friend, China is our friend, so the president should stay between neutral. Pareho tumutulong eh. Bakit niya kinakalaban ng China? Iniinsulto pa. Kunting bagay lang, sumbong ng sumbong, nagsusumbong sa mga ibang bansa, tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Kung tignan niyo lahat ng mga announcement nila, hinahamon niyan China. Wala po tayong laban sa China. Opo. Ito, mula naman po sa isang negosyante, Manong Chavez, as a businessman po, paano po ninyong maisasalarawan ang ekonomiya po ng ating bansa? Well, wala na mangyayari kung di natin tanggalin itong presidente natin. Tingnan yung mga overseas workers, kawawa. Kung magsalita ang administrasyon, hero. Anong nagawa na nila sa mga overseas workers natin? Ako po, may ginagawa ko ngayon, yung B-Bank, para sa overseas workers. Ang teknolohiya, nasa mundo na tayo ng digital. Nasa mundo na tayo ng digitalization. Gumawa po ako ng, dahil 77% ang kababayan natin walang bank account. Pupunta sila sa bangko, madedenay lang. So gumawa ako ng bangko na anybody kung may bank account, mag-apply lang online, may bangko na sila. Pero ngayon, ginagawa ko yun ng Central Bank, nilalagyan ng mga safety para hindi magamit pang money laundering. Yun ang purpose. Mabigyan lahat ang overseas workers, QR code lang. QR code din ng mga mag-anak nila rito. Lipad ng pera, very safe pa. Hindi na sila lalabas sa opisina nila, hindi na sila lalabas sa trabaho nila. Padala lang. QR code, lilipad ka agad. Nasubukan ko na yung ginagawa kong bangko. At kung mawala itong administrasyon na ito, yun ang isang suggestion ko na tulungan para matulungan. Yun ang tulong sa overseas workers natin. At wala pang hindi mahal na bayad. Baka wala pang bayad. Ako ngayon, hindi ako nagpapabayad. Nationwide na, hindi ako nagpapabayad. Overseas workers dapat di rin. Tulong. Yun ang tulong. Yan. Speaking of tulong, Manong Chavez, ito, may mga viewers po tayo mula dyan sa Cebu. Alam natin ang kanilang nararanasan ngayon dahil nga sa epekto ng lindol. Marami po sa kanila ang naging biktima at nagpapasalamat din sila sa SMNA Foundation dahil meron po tayong relief efforts po doon sa Cebu, Manong Chavez. At sabi dito, ang tanong, Manong Chavez, baka pwede daw ninyong sabayan ang SMNA Foundation sa relief efforts doon sa Cebu po. Ano po masasabi po ninyo? Meron na akong umiikot. Meron akong 6 na portable kitchen, 6 na portable hospital. Yung. 4 ang nandun ngayon sa Bicol, kay governor ko. Oo. Tapos na ron, papunta, nasa Cebu na po sila. Yan, barangkada na. Nagpapakain po. Wala nang makain tao, nagpapakain sila ron. Doctors namin, nandun lahat. Mga doctors. Kako, kung puno na ang tulong doon sa Bogo, sa mga kapitbahay na tinamaan, pupuntahan nila. Nandun ako, nagpapakain na yung mga portable kitchen. Libre po lahat yun. Wow. Oo. Ayan po. At ito pa, last na lang siguro ito from Nico of Makati. Manong Chavez, baka naman po tatakbo po kayo sa eleksyon ulit. Sayang po, umatras kayo. Umatras ako dahil nagkasakit ako noon. Tataya ko na tumakbo dahil palagi kong sinasabi sa aking mga kaibigan, enjoy life while you can. Pinagsasabihan ko sila, oy, while you can, enjoy life. Noong nagkasakit ako, nag-isip hospital, anong ginagawa ko rito? Sa hospital, hindi na ako nag-enjoy ng buhay. And talagang nagkasakit ako, sabi nila, tinamaan ako sa pneumonia. Pag tamaan ka pa dyan, grabe na. Parating na pneumonia, mga bagong viruses, monkeypox, kung ano-ano yung mga yun. So, na-decide ko na
Alam ko, marami kumukumbinsi sa akin. Mananalo ka na, dahil sa survey, ako lang umangat noong November, di pa alam ng tao tatakbo ko, ako lang umangat 11%. December, 10%. Before February, nasa loob ka na. Pero ako, iniisip ko, anuin ko ang posisyon. Wala naman, makakatulong naman ako na hindi na senator. So I decided to withdraw para maraming kumikumbinsi. Para hindi na ako makumbinsi, in-announce ko publicly. Pasensya na po, hindi na po ako tatakbo. At ang mga pangako ko, tuloy-tuloy. Nagpapremyo ko 58 days. Tinapos ko po. Matagal na ako nag-withdraw. Mga transport group, pinangakuhan ko sila, murang-mura na jeep. Wow. Hindi ko po yung iiwanan. Up to now, hindi ko sila iiwanan. Ginagawa ko pa rin yung murang jeep. Kung may mas mura, they're welcome to help the transport group kung may gustong tumulong sa mga transport group. Kasi yung mga transport group natin, matagal nang wala sa budget. Bilyon-bilyon ng budget, walang tulong sa transport group. Sila tumutulong sa ating bansa. Sumasakay mga taong bayan, tingnan yung tsura ng mga taong bayan. Puro pollution, wala na masakyan. Kasi naglagay sila ng libre na labas. Kawawa yung mga, imbes na tulungan yung modernization program, naglagay sila ng libre. Parandalian lang yon. Hindi po, suportan nila ang mga transport group para umangat. Para umangat din sila. Kagaya yung pinagpipilit nilang bigas na 20 pesos. Dapat alam ni Presidente na balansihin. Ibagsak mo ang presyo, sinong kawawa? Mga farmers, wala nang gustong magtanim. Sa amin po, umiiyak ang mga farmers namin dahil sa importation ng mga bigas. Naging 10 pesos na per kilo mga bigas doon. Karamihan, buong Pilipinas. Kung ibagsak mo ang presyo, dapat balanse lang. Wala nang gusto magtanim. Sino pa magtatanim dito? Kaya lumiliit ang produkto natin. Hindi tayo self-sufficient. Up to now, tayo nagtuturo. Ngayon, yung mga tinuruan natin, sila dadala rito ang mga bigas. Alright. Siguro huling mensahe na lamang po ninyo, Manong Chavez, sa lahat po ng ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Ulitin ko po, mga kabataan, nakikiusap po ako sa inyo. Future niyo po ito. We are not trying to use you. Sinasabi ko lang, gamitin niyo ang karapatan niyo at ito para sa inyo. It is your future and future of your children. Gawin natin lahat to, magkaisa tayo. Walang ibang makagawa ito kung hindi ang mga kabataan, maski wala sa eskwelahan, mag-meeting kayo, isa lang. Ang pag-usapan nyo, isang date lang. Susuporta po lahat ng taong bayan. Huwag sana makialam muna mga politiko na nagpapa-rally. Yung mga tao hindi na makatise, rally ng rally. Guguloy lang po tayo niyan. At na-divert ang atensyon. Number one, huwag tayong pumayag na may divert ang atensyon. Flood control, pinakamalaki na ito na corruption na nangyari sa Pilipinas. Strategy nila, divert sa akin, Rocco Bar. Nawala na sa flood control. O, si Chavez Singson, ganito, masama. Yung official spokesperson nila, naging attack dog na. Kaya lang po, lumabas ulit dahil yung spokesperson ng Malacanang, siya naglabas, ilalabas ko rin lahat yung mga Marcos. Opo. Ayun, Manong Chavez, bago lang tayo magtapos, may mga ilang katanungan lang po yung ating mga kababayan na nanonood ngayon. No? Libo-libo po sila sa ating social media. From Ray of Hong Kong, Manong Chavez, bakit po kayo lumantad ngayon? Sa totoo lang, no need na po sana. Kasi sa antas ng inyong pamumuhay, ano po ang nagtulak sa inyo na magsalita? Dahil totoo yung sabi nila na ako sumuporta sa kanila. Kinausap nila ako eh. Akala ko ba naman magbabago na sila. So pumayag ako. Ako nga nagsabi sa kanya na tumakbong presidente. At sinamahan ko all the way.
Bawal pa noon, COVID. Kaya nakiusap ako sa Duterte administration na bigyan kami ng permit. Small group. Pumayag sila. Small group, puro mayors. Dahil ako presidente ng Mayors League. Every region, meeting ang mayors. Every region, meeting ang mayors. Pinakilala ko si Bongbong. Tuwan-tuwa. Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayors League. Nung tumakbo ako noon, wala ako isang mayor. Papasalamat. So, akala ko, ay matinong tao na. Ang dami na ng pinagdaanan na batikos. Wala manhid. Eh, akala ko magbabago na eh. Wala. Mas grabe pa ang ginawa kaysa tatay niya. So, yun, doon po tayo tutok. Yung grappling corruption ngayon, tutok tayo lahat dyan. Binibintahan, saan napunta ang investigasyon. Pa-investiga. Okay lang sa akin. Walang, pakulong nila ako kung gusto nila. Patayin nila ako kung gusto nila. Pero kailangan mag-resign si President Bongbong Marcos. Opo. Mula naman kay Dean ng Germany po, Manong Chavit, paano po ito? Marami po sa mga kabataan ngayon ang walang pakialam sa politika. May mga infiltrated din ng NPA. Ano po masasabi po ninyo? Dahil nga nakukumbinsi nila yung mga iba, lahat na ng klaseng kasinungalingan. Alam niyo po, ang paglilingkod, ang importante, isang salita lang. Ako po, isang salita lang, tinutupad ko. Nobody's perfect. Pag nagkamali ako, ay sorry. And in my province, I encourage them to criticize me. But please, it should be a constructive criticism. Kung meron kayong may ayaw, banatan nyo ako, sabihin nyo kung anong gusto nyo, gagawin ko. Yun pong ginagawa ko. Kaya, pangalawang eleksyon na ako ngayon sa amin lalawigan, na wala pong kalaban ng gobernor. Kapatid ko, yung anak ko, vice governor, walang kalaban din. Lahat ng board member, walang kalaban. Dahil kontento sila, dahil tinutulungan namin lahat ng mga farmers. Libre po, tractors, all kinds of farm equipment, naghahanap kayo palagi, supporting them. At ang mga kontraktor, ang dami ng kontraktor, hindi namin sinusolo. So, hindi kami gahaman. The downfall of every leader is greediness. Masyado ng greedy itong administrasyon na ito. Trillion na nauubos ang pera natin. Hindi pa sila na kontento. Gusto nila tuloy-tuloy pa. So, gising ang ating kababayan. Dapat magising tayo lahat. Huwag tayong paninlang. Kung ano-ano man ang sinasabi nila, hindi po totoo lahat yan. Dahil wala silang isang salita. Sabi nila, nagtatampo ako. Hindi ako nagtatampo, masama lang ang loob ko. Nasaktan ako, masama ang loob ko. Tao lang ako, hindi ko plastic. Kaya yan nila na manhid. Ito pa, Manong Chavit, dahil pulso ng bayan po ito, marami po sa mga kababayan natin ang sabay ngayon. Manong Chavit, bakit po mahalaga ang credibility sa isang leader? Yan po yung tanong mula sa Israel, viewer po natin. Importante po ang kredibilidad ng isang leader. Pag masira ang kredibilidad nyo, wala na pong maniniwala sa inyo, maski anong galing nyo pa magsalita. Bongbong Marcos, maski anong galing mo magsalita. Kung wala ka ng credibility, ako, hindi ako naniniwala sa iyo dahil wala kang isang salita. So, useless. Yung importante sa lahat, credibilidad. Magaling ka magsalita, pero wala kang isang salita, hindi mo tinutupad ang sinasabi mo. Kaya ako, wala akong tiwala sa iyo dahil ang tagal nyo ng mga Marcos na naglilingkod. Sinuportahan namin. Kaya umingi ako ng paumanhin, lahat na nakumbinsi ko noon, especially the mayors, governors, and other leaders sa pagsuporta kay BBM. Unahin ko lang itong OFW mula sa Taiwan nanonood ngayon, Manong Chavit. Nangangamba po sila dahil sa issue ng West Philippine Sea. Magkakakira po ba sa ilalim ng Marcos government? Yung pa isa, kaya doon ako nagalit na. Nung pumunta sa Amerika, agad-agad, one-sided. Kaibigan natin Amerika, kaibigan natin China, para yung tumutulong. Pagbalik, hinahamon ng China. Inaagaw daw yung lupa natin.
Ang lupang sinasabi nila, ang daming na nagre-claim dyan, may Vietnam, lahat. Lahat ng mga islands, marami nagre-claim. It should be diplomatic, hindi yung binabanatan niya kagad. Iniinis pa niya ang China. Mabuti nga, water cannon lang ginagamit eh. May karapatan sila dahil may claim sila nung araw pa. Nauna pa sila nag-claim.